Good afternoon. Si Ana de Villa Singson ho ng PPCRV. I am the National Media and Communications Director and also the Voters Education Head of PPCRV. Ano nga ba ang PPCRV? Ang PPCRV ay ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Tuwing eleksyon ho, at saka 32 years na ho kami with this organization, tuwing eleksyon, nakikita niyo ho kami doon. Kami ho ang nagbabantay, kami ang nagpo-poll watch, kami ang tumutulong sa mga botante para hanapin ang kanilang mga precincts. Maliban doon, kami ho ay gumagawa ng unofficial parallel count. But most importantly for today, we give very great focus to voters' education. For our voters' education program, nagde-develop ho kami ng isang values affirmation program na tinawag naming Tibok Pinoy. At importante ho ngayon ang mga values. Ano ba ho ang Huwarang Pilipino? Ano ba ho ang mga kaugalian at characteristics na dapat taglay nila? According to our nationwide survey, what are the characteristics of a model Filipino? Ang lumabas ay dapat siya ay makadiyos, makabayan, matapat, masipag, magalang, at matulungin. Ang ganda ho, no? Ayun ang aming dasal na makabuo kami ng mga Huwarang Pilipino, modelong Pilipino, through Tibok Pinoy ng PPCRV. Excited ho kami pag-usapan ngayon ang pagiging matapat. Sa panahong ito, na mahirap ho maging matapat. Maraming tukso, maraming temptation, maraming pangangailangan. So importante ho, lalong nasa panahon ito, ang pagiging matapat. At ang ating guest mamaya ay isang tao na ang kanyang buhay ay napakagaling na illustration at halimbawa ng pagiging matapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, makapilipinas, na makapilipinas, iboto ang makapilipinas, na makapilipinas. Yeah, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng makapilipinas, 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 iboto ang makapilipinas, makapilipinas. Excited ako sa ating guest natin ngayon. Kakaiba ho eh. Ang pangalan niya ay si Ronald Gadayan. Now, bakit ba naiiba si Ronald? Pinag-uusapan natin ang pagiging matapat. Sa kanyang buhay, in his experience of 14 years working as a janitor in the NAIA Terminal 2 area, ang dami na niyang halimbawa at ilustrasyon sa kanyang buhay ng pagiging matapat. Let's meet Ronald. Ronald, mag-hello ka naman. Hey po, magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nanonood at sa mga nakikinig po sa ating programa po. Oh, Ronald, ikwento mo sa akin, ano ba ang ginagawa mo sa NAIA? Gaano katagal ka na doon? Ako po ay nagtatrabaho na sa 14 years sa NAIA Terminal 2 bilang janitor. Iba't iba yung ginagawa ko, nagwawalis, naglilinis ng CR, nagpapolisher. Lahat ng gawain na para sa ikagaganda ng NAIA Terminal 2, ginagawa po namin. At saka 14 taon na yon, di ba? Opo, 14 years na po. 14 years na yon. Okay, so pro ka na talaga. Opo. Ronald, tanong lang, marami kang, sa paglilinis, marami kang napupulot, di ba? Opo, marami. Ano yung mga na po napupulot-pulot mo doon sa NAIA? Marami na po. May pitaka, may alahas, may cellphone. Kahit na hindi siya mahalagang bagay galing ng mga pwedeng mong may cellphone. May mga damit, may mga ganun. Kasi minsan naiiwan sa CR, minsan sa basurahan ayun ang mga napupulot ko po sa airport. Nakwento mo noon na may napulot kang cash na napakalaking halaga. Totoo ba yon? Opo, nabalita po yun hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, hanggang sa umabot din sa ibang bansa na may mga Pinoy daw po na hanes. Kasi sa mga nababalita nila sa iba't ibang sa atin sa Pilipinas ay napakapangit na po kasi yung reputasyon natin na ang airport, andyan lahat ang mga korupsyon na nangyayari, na sabi nga nila na hindi lang lahat ng nagtatrabaho sa NAIA ay may mga masamang ginagawa. Meron din kaming hindi lang naman kami, marami din kami.
kami gumagawa ng mabuti sa kapwa. Mabuti yon. At saka maganda talaga yon. Kasi tama ka, minsan may reputasyon na hindi ka nais-nais. So, you're upholding the reputation of NAIA too. Now, ikwento natin sa kanila, magkano ba yung nahanap mo na cash? Saan mo nahanap? Yung pinakamalaki po, yung pinaka talagang nag-viral is 2.4 million. 2.4 million in cash? Marami po sa mga diamante, iba-ibang klase, may mga alahas tsaka pera po. Nasaan siya nakalagay? Nasa malit po na bag na Louis Vuitton. Louis Vuitton, Opo, yung na bag na yun, 60,000 na kaagad. Oh, so saan mo nahanap itong... Malapit po sa upuan po, habang naglilinis po ako, siguro, mga almost 4 years, 4 oras na siyang nandoon, marami na po kasing mga naiiwan doon na minsan na hindi naman lahat na nabibit-bit ng kapwa pasero. Akala nila sa kanila. Nasa sulok po siya. Sabi ko, 4 na oras na nandoon. Kaya naisipan ko na iakit na po sa Lucentao. Matagal mo nang nakita. Opo. Pero hinihintay mo kung may kukuha. Opo, kung may kukuha. Nung wala baka talagang kukuha, doon mo na lang binuksan. Opo. Hindi po. Hindi ko binuksan. Bali, ni-refer ko muna sa Philippine Airlines sa staff. Oo. Tapos, pinapage muna kung nandun pa yung pasahero kasi ipipage ko na yung klaseng gamit siya kung ano ngayon para kung medyo nakalimutan nila baka nagkakapi lang, baka mapuntahan nila o balikan, pero sa 4 na oras na higit hindi pa nila nababalikan. So, hindi mo binuksan? Ay, hindi po. Nakita mo isang marangyang bag na napakamahal, Louis Vuitton, hindi mo binuksan? Ay, hindi po. Okay, so tapos naghintay ka pa ng 4 na oras? Naghihintay pa po. Okay, tapos yung 4 na oras, kinuha mo, anong unang pumasok sa isip mo nung kinuha mo? At ano yung ginawa mo? Sa unang pumasok sa isip ko na una talaga may balik sa pasahero at sa nagmamayari nito. Wala bang tumutukso-tukso sa'yo dyan na tignan natin ang laman, no? Baka may magandang gamit dyan sa loob. Ay, hindi po. Kasi kahit na sa ano talaga hindi talaga binubukas kasi sa akin kasi makita ko hindi talaga ako nagbubukas ng mga gamit ng pasahero na nilalaman nun. Ang tanging makakapagbukas lang yun yung authorization ng NAIA, yung Lucentao. Kahanga-hanga naman yan. So, ang ginawa mo, tinignan mo, hinintay mo ng 4 hours, tapos kinuha mo, hindi mo binuksan. Hindi po. Binigay mo kaagad sa may otoridad sa PAL. Opo. Okay. Nung nalaman mong 2.4 million ang halaga ng bag na nahanap mo, ng laman ng bag na nahanap mo, anong pumasok sa isip mo? Nasayangan ka ba? Parang, ay, sayang, dapat binuksan ko. Pumasok ba yun sa isip mo? Ay, hindi po. Parang nagulat lang ako. Sabi kasi ng babae, sabi niya, anong laman yan? Sabi ko, hindi ko binuksan kasi. So, nagulat rin siya na hindi mo buksan? Nung sabi ko, alis na ako, babalik na ako kasi nga, may area pa ako. Oo. Sabi, dito ka muna kasi ikaw ang testigo. Ikaw yung witness. Na malaman ko na yung mga laman. Oo. Nung sabi ko, gusto ko na umalis talaga. Sabi, wag ka muna umalis kasi ito. Nung tuloy niya, sa bag pa lang daw mamahalin. Mamahalin talaga, Louis Vuitton yun million na daw. Sabi ko, hindi ko naman alam na ganun, sabi niya. Tapos yun na akin, daming pera, tsaka mga alahas. Sa akin naman, nagulat ako, ba't ganun karami laman niya? Sa isang bag, Sa isang no? bag na halos lang. Na sabi ko, sabi niya. Na yun lang, natuwa ako kasi, meron palang ganun kalaking halaga siya. Pero walang panghihinayin kasi, para sa akin, hindi naman... Walang kahit katiting na panghihinayang. Wala po, kahit katiting. Wala po. Talaga, walang sayang. Wala po. Wala po. Talaga? Opo. Ay, tignan mo, kakaiba talaga. Kakaiba, no? Nako, saludo ako sa'yo, hats off ako sa'yo. Pero mas hats off kasi ako sa'yo. Kasi alam kong hindi lang isang beses nangyari niyan. Yan, no? Ikwento mo nga ibang mga nahanap mo pa. So may 2.4 million. Ano pa ibang may nahanap mo? May $5,000 sa CRD. $5,000? Opo. Bakit naman naiiwan? Sinong nag-iiwan ng $5,000 sa CR? OFW, seaman. Seaman? Papuntang Iloilo siya. Oh, okay. Hindi niya akalain na, inabol kasi may ID siya, halos nakalagay sa pitaka niya na medyo malaki. Oo. Tapos yun nga, pinapage muna namin yung pala, nasa loob ng rep, yung maya-maya, after 5 minutes, nagmamadali siya lumabas kasi may naiwan siya na pera niya. Nabalikan niya naman. So okay, pitaka. Ang pitaka hindi katulad ng Louis Vuitton bag na hindi mo alaman ang alam. Hindi mo alam ang laman. Yung pitaka, sanabi mo malaki, siguro makapal. Nakikita mo maraming pera doon. Opo. Anong pumasok sa isip mo? Hindi ko rin siya tinignan, pero alam ko talaga. Hindi mo rin tinignan? Wala. Inano ko lang sa pulis na, may pulis kasi doon nag-ronda. Sabi ko, may naput pa ko sa CR na pitaka na
may malamang pera to. Okay. Kasi makapal eh. Makikita mo naman sa gilid niya. $5,000. Tapos yung sabi niya, yun nga, tingnan natin kung sino yung nagaya. Binuksan ng police pati yung mga ID. Ayun, pinapage muna namin sa paging bago namin, yung narinig nga, sabi niya, nandiyan pa sa loob ng aeroplano, hindi pa naaalis. Kaya siguro maya-maya after 5 days, nagtatatakbo yung pasahero papuntang CR. Kasi nga, andun yung mabuti nilang ikaw ang nakakuha. Kung iba yun, hindi natin alam hindi naman po kasi ibabalik. Minsan kasi pasahero hindi naman po lahat kami yung talaga, pasahero kasi minsan pumapasok eh. Alam mo, talagang kahanga-hanga yan. Because sa CR, naintindihan ko na naiiwan sa CR. May naiiwan akong isang beses relo sa CR. Opo. Wala pang 30 seconds, binalikan ko, wala na doon. At ikaw, $5,000. Sa current exchange ngayon, sa foreign currency exchange ngayon, that's equivalent to 300,000 pesos. So, binalik mo. So, Opo. may 2.4 million ka na, may 300,000 ka na. So, almost 3 million pesos na ang binalik mo. Marami na pong beses, may iPhone, May iPhone. May maraming beses na may iPhone, may alahas na nakalagay lang sa sa lababo, sa CR. Iniwan lang yung alahas doon. Tapos siguro kung sa cellphone. Baka naghuhugas ng kamay, tapos nakalimutan. Kung sa cellphone lang, maraming, hindi lang siguro, sa isang araw, nakaputa ko ng 13 cellphone eh. 13? 13, isang araw lang yun. Isang araw? Nakalagay lang sa isang kahon na nakalagay sa departure. Sa labas naman naka-assign yun, nalagay habang nagwawalis ako, naiwan. Napakagandang storya naman ito. You know, tapos, sige, go ahead. Yung huli, ito yung pinakahuli, itong huling-huli, nabalita rin ngayon hindi lang sa wala ang pangalan yun, 20,000 na cash, may alahas din, may Japan, tsaka may Korea. Yun nasa loob ng basura talaga. May dollars na Japanese wala sa pong Korean. pangalan siya. Pero sinuli ko pa rin kasi iba nga sabi nga nila. Paano yun? Walang pangalan? Walang pangalan. May nag-claim ba? Hindi ko po alam kung may nag-claim kasi ano mangyayari doon kung hindi na-claim? Kanino pupunta yon? Ang ko lang po at least na nibibigay ko sa authority ng NAIA terminal. Okay, yun, no? Yung iba kasi may pangalan. So, alam mong meron kayong makokontakt para ibalik. Ito na iba walang pangalan. Opo. So, walang pupuntahan kung walang mag-claim. Kasi paano nyo naman sasabihin kung i-announce kung sino mag-claim? Opo. Wala bang pumasok sa isip mo, walang pangalan, baka hindi ma-claim? Ayaw mo bang angkinin? Ay, hindi po. Kahit nasabi ko nga, kailangan ko talaga ang pera para sa mga anak ko, para sa akin. O sinasabi mo nga, di ba, yung isang anak mo nasa college. 2 college Naku, honor student, ang galing Opo. ha. Tapos yung 2 college, may isa kang high school. Hindi ba pumasok sa isip mo, wala naman mag-claim, ako na lang. Marami naman ako nagawang mabuti noon. Hindi pumasok sa isip mo hindi yun? po. Kasi inuturo sa amin ng magulang namin eh. Hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Walang kayamanan na may ibibigay. Sabi lang sa akin ng magulang kayong, gumawa lang kayong kabutihan sa kapwa nyo na hindi nabibili, hindi na ano. Yun lang pong sinabi niya sa amin. Sa amin magkakapatid na 5, wala pong nakatapos ng pag-aaral kasi nga sa hirap ng buhay namin sa probinsya. Nagkukupra ako, nagtitinda ako ng balinghoy para man lang may pasok. Pero sa hirap talaga ng buhay, wala akong nakatapos sa amin kasi nga nakapagtrabaho na kami na hindi naman talaga as in trabaho na sinasabi nila na napaka mataas ang undergraduate ka, di ba? lang po ako. Hanggang high school graduate lang po kami. Kaya yung mga nagiging trabaho namin is yung mga ganun lang po. Mga construction mga nagbotedyaryo. Basta yung marangyalan po, doon lang po kami. Pero bagaman lahat noon, bagaman napakalaking temptasyon na actually nahawakan mo, matapat pa rin. Alam mo, napagaganda ho ng kwento, hindi lang isang kwento, ng napakaraming kwento na narinig natin noon. At talaga hong kakaiba, at talaga hong kahanga-hanga. Meron kang 2.4 million sa kamay mo, at hindi mo inisip kahit katiting na kunin. Hindi ho marami ang tao na ibabalik yon. May bag dyan na may dolyares, may yen, may kung ano-ano, may alahas pa. Hindi man binuksan, binalik. Paano kaya naging ganun katapat ang ating guest ngayon? Paano siya nabuo at nahugis para gaano kalaki man ang temptasyon at malaki ho ang temptasyon, a total of almost 3 million, right? Yes, ma'am. Na napakalaki ng temptasyon, but despite that, matapat pa rin. Umiral ang kanyang values.
Umiral ang kanyang katapatan. Umiral ang kabaitan ng kanyang kalooban. Sana ho, ganyan tayo lahat. Paano kaya? Mamaya, tatanungin natin, paano ba ang pagkubuo sa'yo, ang pagkahubog sa'yo ng inyong mga magulang na ikaw ay naging sobrang warang na matapat na Pilipino? Laging tatandaan, napata sa kanya lahat ng katangian. Pilipinas. And we're back. We're still with Ronald Gadayan. He's our warang modelong Pilipino para sa magiging matapat. Amazing po talaga ang kanyang mga storya. At kanina, kunikwento rin niya sa akin na hindi lang siya ang matapat sa pamilya niya. Pati asawa niya, pati kapatid niya, pati yung mga anak niya. Lahat sila ho. Pag may nahanap, binabalik. Kahanga-hanga ho talaga. Kasi kung nagbabasa tayo ng dyaryo, kung nakikinig tayo sa balita, ang dami hurang corruption. Pero ito, meron tayong isang matapat na Pilipino. Sobrang matapat ho. Paano siya naging matapat? Curious ho ako, paano nahubog sa karakter niya ang pagiging sobrang tapat? Ronald, back to you. Ano ba kaya sa iyong kabataan ang naging inspirasyon mo para sa iyong katapatan? Ay, yung magulang ko po. Yung magulang mo? Opo. Kasi nung kabataan ko, bago ko pumasok ng elementary, nagtitinda ako ng karyoka. Gumagawa po karyoka. Balinghoy po yun kinukudkod namin. Kahit kami po gumagawa kasi marunong magluto yung papa ko. Bali, talagang hirap gawin pero kahit na mahirap na gawin siya, ginagawa. At least sabi ng tatay ko, basta may baon lang kami. May time na kasama ko sa pagtitinda, paglalako. Habang naglalako kami, may time na may bumili sa amin na karyoka, sumobra yung pera niya. Di ko akala namin 20 pesos lang, yung pala 500 pesos nung ang binigay. Naibigay. Ngayon sabi ng tatay ko, sobra na ibigay nung pumili sa atin. Sabi ng tatay ko, dali-dali niyang tinawag at sinabing sobra. Binalik niya na hindi 20 pesos, 500 pesos yung naibigay. Doon ko nakita talaga nung sabi ng papa ko, wag tayong maging sakim kung may sumobra, ibalik natin kasi kahit maliit ang kita natin, kahit sabi mong ibinigay na sa'yo, basta yung sobra na nagkamali ng bigay, ibalik. Kaya ilan taon ka nun, Ronald? Nung nangyari yun, naalala mo ba? Hindi 8 o 7. You were around 8 and 7 at naalala mo yun. Opo. Yun ay isang... nagtitinda ako ng karyoka na nakasama ko siya. So it's a memory na talagang... Memory na natatak din sa isip ko. Natatak sa isip mo talaga. Doon pa lang na talagang tama. At 7 years old. Opo. At parang sa kwento mo, hardworking yung father mo. Opo. So tinuro niya na mas mabuting maging masipag kesa mag-shortcut at kumuha ng hindi iyo. Opo, yung mas madali ang may pera agad na na hindi naman na... So yun parang... Talagang ang magulang ang example, no? Opo. Kung ano man ang nakikita sa inyo, inyong mga magulang, yan rin ang ginagawa ninyo. Napaka-laking responsibilidad ho pala para sa magulang na ipakita ang tama para yung mga anak sumunod rin. Opo. Now, anong mga sinabi sa'yo ng tatay mo or nanay mo, ang mga katuruan na hindi mo ever nakalimutan? Yung gumawa lang ng kabutihan, yun lang. Wala naman sinabi kung anong klase, pero siyempre, pumapaloob doon sa kalooban ng gano'n na gumawa ng kabutihan sa kapwa. Wag gumawa ng masama, yung tama lang, yung tama. Tapos yung hindi ko naman nasasabi doon sa napapaloob yung matapat, siyempre, pag sinabi yung kabutihan, andun lahat po yung gagawa ka ng mabuti na hindi mo, ikasisiya mo at ikasisiya ng kapwa mo. I see. Okay. So, nung nasa high school ka, kasi mga kausap natin, marami sa kanila high school student. Opo. Meron bang nangyari sa paaralan na nag-inspire sa'yo o nagturo sa'yo maging matapat? Anong panahon meron din naman po kasi may values education ng panahon noon. Anong naalala mong tinuro sa'yo? Yun nga, yung meron din ako experience sa kanya, sa teacher ko na
ano siya, nagkwento-kwento siya. Eh, hindi ko naman, ako yung kinukwento niya. Oo. Na may Ikaw isang, yung kinikwento? may isang bata kasi, ako daw yun, hindi ko naman hindi ko akala ako yun. Kasi nga, habang nagkukwento siya, may isang mag-aaral dito na napakasipag. Nagugas kasi nagugas ako ng jeep sa sideline ako. Okay. Sabi niya, doon kayo mag-ano kasi nakikita natin na doon nagsa-sideline siya, tumutulong sa magulang niya kahit gabi na. Yun pala, dumaan pala doon sa kalye namin na. Tapos tinuro niya na gawing inspirasyon. Hindi ko naman alam na yun. Uling-huli sinabi niya. So, nung high school, naging model student ka na, ginawa ka pang example para sa iba dahil sa pagiging masipag naman. Masipag, nakita niya. Isa yan sa ating mga values, matapat, masipag. Nag-ano ko ng sasakyan, bawat may pumarada, galing tatapos lang binabayad ako sa 5 piso kasi malaking bagay na yun eh. Malaki Kung yun. nakikita niya, sabi niya. Noon maraming nabibili sa 5 piso. Ngayon wala na eh. Ano ba mabibili mo sa 5 piso? Kaya, noon, buong lunch ko, nabibili ko sa 5 piso eh. Natutuwa ako na sabi niya, meron. Hindi ko ako yun. Kaya sabi ko, naging focus din ako na sa kanya. Pero wala pa din sa mga sinasabing matapat. Kaya nakita niya lang yung katangian ko na ganun. Kaya natutuwa ako dun sa mga ganung values kasi naituturo yung tama. Masipag ka na, matapat ka pa. Parang sobrang galing ah. Meron ba tayong kahinaan na kailangan mong i-improve pa? You think? Yung minsan, may kahinahan ako na yung yung bumibitaw na ako kasi parang may time na sabi nga nila, mga nasa paligid sa'yo na, binigay na sa'yo, pero yung kalagayan mo, naghihirap ka na. Pero bakit yan pa rin ang ginagawa mo? Magiging bayani ka nga, paano yung pamilya mo? Nagugutom. Anong iniisip mo kung sinasabi nila sa'yo yun? Well, naano lang ako, at least naano ko sa mga sinasabi nila, hindi ko na lang kinukontra yung mga sinasabi nila. Sinasabi ko lang sa sarili ko, kung yung tama, doon ako. Ever ka bang nagsisi Ay, hindi po. na pinalik mo yung worth 3 million? Or 2,000 or whatever? Never po. Sa lahat po ng sorry ko, wala akong isang pagsisisi kasi sabi ko nga kung yung tama, doon ako. At least, hindi ko pinagsisiya kasi nga, sabi nga kahit luklok ako sa kahirapan, alos talagang sa akin ngayon, yung sinasahod ko talagang, sabi nga nila, sa London tatrabaho daw ako sa London. Pag sinabi London, dito, doon. Lahat na okay, iba yun. Hindi ko alam yun. Okay, bago yun. Okay. Lahat na lang ng loan para doon sa magandang paraan, ginawa ko kasi nga, doon ako baon. Kasi, siyempre, nag-aaral yung mga anak ko, nangungupahan lang ako, wala kami sariling bahay. Napakahirap. Kaya doon, sumasahod ako, negative kasi nga, doon binabawas na lahat. Kaya sabi nga nila baon ka sa utang, pero yung mga nakikita mo, walang pangalan, isinosoli mo. Napaka-ano ko daw, hindi tinatawag kang tanga. Tanga, tinawag akong bayaning tanga, ganun mga kasama ko. Tignan mo kami, nakakapulot kami. O, nangyari sa amin, di ba? May pera kami. Sabi ko sa inyo, kasi diskarte nyo yan, kung ibinabalik mo o hindi. Sa akin kasi, sabi wala na kami dyan, ganun. Maraming kasing mga talagang PlayStation sa airport na talagang may nakakapot na hindi naman sinasabi kong lahat hindi nakakabalik. Talagang minsan inaangkin na lang nila. Hindi naman ako naiingit sa ganung paraan, sabi ko nga So, kaya nga natatangi kaiba-iba. Kasi ikaw na rin nagsabi, yung mga lumiligid sa'yo, minsan hindi binabalik. Pero ikaw, na siguro mas malaki pang nahahanap mo, binabalik mo. Tanong lang, meron ka bang advice para sa mga high school students na nanonood dito or kahit kanino mang nanonood, paano mo itataguyod ang iyong ang kabutihan mo? Kasi hindi lang katapatan ang sinasabi mo. Sinabi mo kailangan mabuti sa lahat. Pero paano mo ipapairal ang katapatan sa mundong napakalupit? So, anong advice mo para sa mga high school students kaya? Sa mga high school students at sa mag-aaral, ang advice ko lang, doon tayo sa tama. Kung alam natin mali, huwag natin gawin. Kasi sabi nga nila, mas maganda yung gumagawa ka ng kabutihan at katapatan. Kasi hindi lang sa akin, pati sa Diyos, importante isipin mo, matakot ka sa Diyos. Yun ang magandang matakot ka sa Diyos. Maging ipasok mo sa pag-iisip mo na huwag kang gumawa kasi mas maganda yung pinagpapaguran mo at
huwag mong pakintisan ng hindi sa'yo. Sabi nga nila, kung may gusto kang bilhin o kunin, pagpaguran mo. Mas maganda yung gano'n. Kaysa naman kukuha ka ng bagay o nanakawin mo sa isang kapwa mo. Mas mahirap yun, mas malaking balik na may babalik sa'yo. Kung sabi nga nila karma. Kasi nga, gumawa ka ng kasamaan, may babalik din sa'yo. Pero pag gumawa ka ng kabutihan, may magandang babalik sa'yo. Hindi man kayamanan o karangyaan, yung kalusugan na ibinibigay ng Diyos sa amin. Kasi nga, natutuwa naman ako, yung kayamanan na parang naibibigay sa akin ngayon, ay wala pong sakit yung mga anak ko, pamilya ko, lahat. Hindi anak lang ko. yan. Di ba sinabi mo, ikaw hindi ka nakapagtapos? Opo. Yun karma mo ngayon. Dahil sa lahat ng napakaraming kabutihang ginawa mo, yun mga anak mo, di ba, college na? Opo. 2 college na. Opo. Tapos sinabi mo, honor student pa. Opo. 97 ho ang average ng mga anak niya. So yan siguro ang binabalik sa'yo. Para sa mga, yun yung karma na sinabi mo na bumabalik sa'yo para sa kabutihan. Opo, baka yun nga po siguro. Baka yun nga ho, tapos sa kalusugan rin. Opo, yun nga po, wala pong may mga sakit. Kaya natutuwa naman ako, sabi ko nga, yun yung good na dumarating sa akin, hindi naman siya material o ano, yung kalusugan namin, tsaka pag-iisip ng mga anak ko. Kayamanan rin ho yun. Po yun. Kayamanan rin ho Hindi yun. naman material, pero yung mga anak ko nagsisikap kasi nakikita nila, ang tatay nila, janitor lang, mahirap. Kaya sa sobrang alam nila paano ginagawa ko, tsaka sa sobra talaga, nagbubuti talaga sila na pag mapasok sa isip nila na si Papa, janitor lang, mag-aral tayo mabuti para maibalik natin sa kanya yung magandang ginagawa niya. Ay nako, napaka-inspiring ho. Ano ba yung sinabi nyo? Meron ho akong mga lalong na, that will I think stay with me after today. Ang sabi niya, ang tawag ho sa kanya ay bayaning mahirap. Kasi binabalik niya ang kayamanan na nakukuha niya. Mahirap ba yon? Hindi ba kayamanan ang kabutihang asal? Hindi ba ho kayamanan ang kapalaran na malusog ang kanyang mga anak at na ngayon ay honor student pa at college pa rin ho? Hindi ba dapat yun ang isipin natin? Sinabi rin niya, natuto ho siya sa ehemplo ng kanyang mga magulang. So sa mga magulang dyan, nasasama ako doon, magulang ho tayong dalawa, napakalaki ho ng ating role sa paghuhubog ng mga mamamayang Pilipino na matapat. Kailangan mag-umpisa rin ho sa atin. At lalo't-lalo na, ang sabi ni Ronald, importante ang maging makadiyos. Ang sinabi niya, kailangan maging kabutihan kasi dapat matakot sa Diyos at dapat magmahal sa Diyos. Alalhanin ho natin yon. Kaya ho nating maging matapat. Bagaman mahirap ang buhay, bagaman napakalaki ng temptasyon, meron ho tayong Ronald na nagpapakita na bagaman lahat yon, pwede ho tayong maging matapat. Sundan ho natin yon. Let's copy Ronald. Thank you very much. And I hope you continue rin your road to katapatan. Maraming salamat. Hats off po kami sa iyo. Maraming salamat din po sa Tibok Pinoy at sa mga at siguro sa mga na mapapapanood to, maraming makukuhang aral ang mga Yes, estudyante. definitely ho. Hindi lamang mga estudyante, mga Pinoy na gumawa ng katapatan, hindi lang sa kapwa, pati sa Diyos. At maraming salamat po ulit. Tignan niyo ho, kayang-kaya. You just have to have a good example. At ito na ho, ang one of the best examples of katapatan that we could find. Maraming salamat ho, and see you in our next podcast for Tibok Pinoy. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Yeah, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Iboto ang maka-Pilipinas.